Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today, meron tayong bagong material. Ang tawag dito, thermoplastic beads. So, nakalagay siya dito sa mga resealable bags. Tapos, ayun, shoutout to my wife. Siya yung nakadiscover nito. Kita niya sa Shopee. Tapos, yun sabi niya, no, why don't you try this to your toy custom? Sabi ko, oh, nice, okay yan, maganda yan. Tapos ito, gagawin natin. Ang ginawa natin dito, mainit na tubig lang mga ma'am sir. Tapos, kukunin natin yung hahaluin natin na onte. Ito yung beads. Thermoplastic beads. Ang ganda. Para siyang para siyang tunaw na plastic ngayon. Para siyang glue gun type. Yan o. Yan o. Ganito. Pwede natin to gawin para sa mga effect parts. Ang nilagay ko lang dito, hot water lang. Thank you. Ayan, ito. Thank you to my daughter. Ayan, sabi niya, gamitin ko daw yung chopsticks. Ayan, ito na. Nilagay ko na lahat. 100 grams yung per pack. So, 200 grams to. Tama, no? Okay, yan. Nilagay mo na lahat? Oh, lahat na. Kasi ano naman to, reusable naman. Yeah. Diba? Oh, ayun mga ma'am sir, ang maganda rito, pwede nyong initin ulit. Reusable yung mga packs. Medyo matigas na siya. Tapos, pwede nyong i-mold itong part na to. Ayun, medyo kaya na hawakan. Tapos, habang medyo mainit pa siya, i-mold nyo na. Kung anong gusto nyo effect parts niya. Actually, ito, lalagyan ko ng effect parts. So, kung magagawa natin tong cape, mas mahaba, mas maganda. Gawin natin siya ng kapa. Kaya nilagay ko na rin lahat para mabuo natin yung cape. Ingat lang kayo dito kasi hot water yung ginagamit natin para matunaw yung plastic. Thermoplastic yung tawag dito. Okay? Thermoplastic. Ganda nito. Gandang material nito. Yan, shoutout again to my wife. Sobrang ni-research na rin kung paano gamitin. Yan, ito ginagawa na natin ngayon. In-experiment na natin. Parang ano to? Version sila. Parang yung sa candy, no? Oo. Ang saya nito Yung makakagawa na tayo ng mga effect parts gamit yung, actually ito, combined with glue gun. Diba? Ang ganda nun. Actually, ang gusto, parang symbiote to. Yung kay Venom, pwede mga ma'am sir. Yan, pwede tayong gumawa ng symbiote, ng mga tentacles, yan. Pwede tayong gumawa ng mga Venomized na ngayon. Kinukuha ko lang ibang mga parts sa ilalim. Kasi reusable naman to Yan. Pwede naman tunawin ulit. Yan. Tapos gumagawa ako ng Ayan. Ayan, nakagawa na siya ng bilog Yan. So kung effect parts gusto nyo, pwede pwede nyo ikutin. Diba? Tapos tumitigas siya. Pwede nyo ibabad sa tubig. Pwedeng air cooled. Yan. So gagawa tayo ng cape ngayon. Pa-flatten out natin. Yan. So, sige, update ko kayo pag na-flatten out ko na. Okay? Yan. So, ito mga ma'am sir, yung parang plastic na na-form na natin. Tapos, gusto ko sana i-extend itong part na to. Lagyan natin ng cape, di ba? Astig siguro yung ma-form na shape pag ginamit natin to. Saktong-sakto siguro yun. Ayan. Pa-flatten out lang natin. Medyo mainit pa siya. Pero at least moldable plastic siya. Grabe. Ang saya nito. Pag tumigas to, ayun, saktong-sakto yan. Grabe dito. Putik yan. Tapos i-equip pa natin kay Berserker. What the hell? Tapos, pag tumigas to, pwede natin siyang i-sculpt. Pwede tayong gumawa ng mga battle damage dito. Gagawin natin, tawag dun? Merong wear and tear yung kanyang cape. So, pwede rin natin lagyan ng mga ridges or mga folds. Yan. Pwede siguro gawin ifo-fold natin ng ganyan. Pero detailing na kasi yun Yan. Pwede pa natin siyang actually, malleability ba yung tawag dito? Alam ko malleable pag ganito very malleable siya. And tingin ko pag tumigas to, hard plastic talaga itong mga ma'am sir. Ang maganda rito pag yung sobrang tigas niya, reusable pa rin siya.
Pwede nyo patigasin to gamit ang ano, ang hot water, cold water. Yan. Maganda siguro rito, nakasabit-sabit yung cape, no? Parang sirang tela. I-overlap natin dito. Ayun, dumidikit siya sa plastic, oh. Look, dumidikit nga. Porous. Super porous. Kaya mag-ingat kayo, sa mga figures nyo. Wag kayong maglalapit ng mga figures na ano, na sa from your collection, kasi pag dumikit siya, ayan, oh, porous siya. Matatanggal nyo lang to siguro pag lumamig na. Pero kung gusto niyo magkaroon ng mga sculpt, kuwari venomized, yan, pwede yung mga ganyang effects. Subukan ko to run sa tubig. Gawa tayo ng cape. So yun mga ma'am sir, na sculpt na natin yung kanyang cape, and ito na yung draft pa lang naman to, pero masaya ako dito sa produkto na to. Thank you very much to my wife. Shout out to my wife. Siya nagsabi sa akin na why don't you try this sa yung mga toy custom. Sabi ko, sige, nice, maganda yung product na yan, subukan natin. Tapos na nung dumating na, sinubukan excuse me, sinubukan na agad namin. Actually, hindi ko pa ito nare-review eh. Si Berserker, hindi ko pa nare-review. Nandito lang talaga siya, nakapila lang siya for unboxing, review, and customization. Nauna pa yung customization, pero maya-maya i-review ko na rin. Pero itong backpack niya, ganito na yung status. Matigas na siya. Tapos, kung gusto niyo pang bago-baguhin yung shape, pwede nyong i-blower. Yan. Magiging malleable ulit. Yan. Tapos, kung hari ito, gusto niyo i-bend pa forward, initan nyo lang. Ito matigas na rin kasi yan eh. Yan. So yun. So ganito yung itsura niya pag meron ng cape. Ito. Ayan, ganyan. Mas malaki na yung mas malaki na yung area niya. Ayan. I-reinforce na lang natin tong cape niya kasi hindi na siya, medyo back heavy na siya eh. Kailangan na niya ng support. Kailangan niya ng dumikit dito. Kasi yung default nito, mas actually natatanggal na talaga yung kanyang backpack eh. Ngayon, nung mas bumigat pa, syempre mas malaki yung chance na matanggal siya. Pero gagamit na lang tayo ng blue tack para mas madikit yung cape niya, okay? So yun yung update natin. Ito yung status ng thermoplastic na material pang sculpture natin. Okay, so yun. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye!